Klaro na si Attorney Howie, pabor sa impeachment, galit kay VP Sara, gusto siyang matanggal sa pwesto. Klaro na si Jill Bongalon, gusto rin niyang matanggal sa pwesto, prosecutor nga siya. Sapagkat alam ho ninyo, hindi biro-biro ito impeachment na ito. Hindi po tayo pagbubuuin itong impeachment na ito. Lalo tayong pagwawatak-watakin. Dapat po nga itong mga dapat iniimbestigahan. Hindi ba dapat kung ano ang pagtrato doon sa mga naunang impeachment? Yun din ang pagtrato natin sa mga susunod na impeachment. Hindi natin pwedeng baguhin yun. Kung hindi, magre-reklamo palagi na bakit ako ganito pagtrato, ba't yung iba hindi? Pero babalikan ko si Kong Jill. Nakalagay sa rules ng House. Yan, tanungin mo silang dalawa dito. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Ay, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, today is February 26, araw ng Miyerkules sa Pilipinas. Baklaran Day today. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Siyempre, salamat sa mga viewers natin abroad, pati dito sa local sa Pilipinas. Isang attendance check po muna tayo. Lagi natin sinasabi to dahil sa ganon, magkaroon ng engagement yung YouTube natin. Pero salamat sa inyo. I know na marami naman kayong pinapanoran, pero minsan pinipili nyo manood sa akin. Thankful ako doon. Sana hindi rin kayo nag-skip ng ads, no? At sana nakasubscribe din kayo. Paki-check na lang. Kung hindi kayo nakasubscribe, paki-double check. Subscribe na lang kayo at make sure na nakiklik nyo yung notification bell. Finally, may nakaget sa atin. Kasi may nagko-comment sa atin, ang tagal ko raw hindi nag-upload. Araw-araw ako naka-upload. Yung pala, hindi siya nakaklik doon sa bell icon at hindi naka-all. So, pero nakasubscribe siya. Nakasubscribe siya pero hindi nakaklik yung bell sa all. Para lahat ng notification mag-a-appear sa kanya na may bago akong upload. Huwag kayong umasa doon sa yung paglabas ng YouTube, cellphone man o desktop, yung lumalabas sa home feeds. Kasi minsan, pag hindi nirekomenda yung video ng isang channel, ni YouTube, hindi siya lalabas doon. So, kailangan mo i-check yung notification bell. Yan. Okay? Isang attendance check muna tayo dyan, mga kayon. Kung nanonood ka, kung saan man lupalop kayo naroroon, nagkikinig, nakatutok sa programa natin na Issue ng Bayan, paki-comment dyan kung saan yung area nyo. Sweden, Illinois, Bagongbong, Bulacan, Cavite, Hong Kong, Singapore, Marinduque, Pampanga, Laguna, etc. Paki-comment dyan, ha? Nang sa ganon, alam nyo na, di ba? Magkaroon tayo ng engagement. Maraming salamat, ha. Pwede nyo gamitin yung hashtag natin, Protect VP Sara, at pati na rin yung hashtag Joe Malone TV, walang space, para clickable siya. Okay? Simulan na natin. May mga iilan na binuko, itong si Senate President Cheese Escudero, dahil meron niya yung mga ayaw kay VP Sara, yung mga gustong matuloy yung impeachment, binuking niya na rito sa press conference nila. I think sa sa province to. So pakinggan natin at hima-himayin natin. No? Kailangan natin malaman to dahil pala malaman natin kung sino talaga yung mga may ayaw kay VP Inday Sara, di ba? Although I'm sure meron na tayong idea kung sino yung mga yan dahil pinagtatalunan pa rin hanggang sa ngayon kung dapat ba magkaroon ng special session. Kasi nga, adjourn na, di ba? Kumbaga, recess na. Ang start niyan, ang resume niyan, June 2 ata. Parang ganon. Di ba? Alas 3 ng hapon. So, merong nagpupumilit na iginigiit nila na simulan na magkaroon ng special session yung impeachment. Di ba? At talagang marami ang sumusulong dyan. At ready naman ang Duterte. Tingin ko ready na dahil malulupit ang mga counsel, mga attorney nito, ang mga lawyer nito, lalo-lalo na yung babae, hindi magkakaroon ng babae doon sa lineup na yun. Naniniwala ako doon kung yung si Attorney Sheila Sison, hindi magkakaroon ng babae doon sa lineup na yun. Naniniwala ako dyan kung hindi malupit yan. May diskarte yan. Sigurado ako. Di ba? Si Attorney Sheila Sison, di ba? Astigan dating, di ba? Astigan dating. Aminin natin yan. Okay, pakinggan natin. Senate President Cheese Escudero. Parang may na-violate po ang Senado sa hindi pag-convene sa impeachment trial. Number 2, sabi ni Congressman Pungalon, kailangan pa daw silang mag-rally para umaksyon na kayo. Thank you. Sino si Attorney Galea? Sorry. Si Howie. Si Howie. Bago ko sagutin, Mandy, nagsalita na ako kaugnay niyan.
Sino mang partidista, partisano at biased, hindi ko papatulan at papakinggan. Klaro na si Attorney Howie, pabor sa impeachment, galit kay VP Sara, gusto siyang matanggal sa pwesto. Klaro na si Jill Bongalon, gusto rin niyang matanggal sa pwesto, prosecutor nga siya. Ba't ko sila papakinggan? Partisano sila. Fair kami dapat, di ba? So, baliwala sa akin yung mga opinion nila. Pero papatulan ko pa rin, alang-alang sa'yo, Mandy. Una, nakalagay sa konstitusyon, trial shall forthwith proceed. Sabi nila, ang forthwith, ibig sabihin yan, immediately. Sabi ko, teka, kung gustong sabihin immediately, di ba't hindi sinabi nung nagsulat ng saligang batas, trial shall begin immediately. Nilagay forthwith eh. But let's look at the precedents. Corona impeachment, final December 13, isang linggo pa yung sesyon, hindi nag-convene ang Senado, nag-recess ng Pasko at New Year, nagsimula ang trial January 19. Mahigit isang buwan. Forthwith, mahigit isang buwan, walang nagreklamo. Trial ni Mercy Gutierrez, 3 araw pa ang sesyon ng Senado, ng Kongreso, final March 23, nag-adjourn ng Senado at Kongreso March 26, in-schedule ang trial May 23. Mahigit isang buwan din, forthwith, but hindi sila nagreklamo nun. Walang pumalag nun. So kung ginawa ng Senado ganun, kung ano yung recess, sinabayan lang, sino ako para baguhin yun? Yes. Espesyal ba si VP Sara? Mm. Mas gigil ba tayo kay VP Sara? Mas gusto ba natin siyang matanggal kumpara sa iba? Hindi ba dapat kung ano ang pagtrato doon sa mga naunang impeachment? Yun din ang pagtrato natin sa mga susunod na impeachment. Hindi natin pwedeng baguhin yun. Kung hindi, magre-reklamo palagi na bakit ako ganito pagtrato, ba't yung iba hindi? Pero babalikan ko si Kong Jill. Nakalagay sa rules ng House. Yan, tanungin mo silang dalawa din. Section 3 of the Rules on Impeachment of the House. Impeachment complaints shall be filed with the Secretary General who shall immediately refer it to the Speaker. Oh, sa kanila nakalagay immediately. 2.5 buwan nilang inupuan yung 3 impeachment complaint eh. Ni hindi ginalaw at ni-refer ng SecGen sa Speaker eh. Nakalagay sa rules nila immediately eh. Magkatabi lang naman ang opisina nila. Kung sila nga, hindi sinunod yung immediately, 2.5 buwan ang definition nila ng immediately, actually, nag-adjourn ng House, hindi ni-refer yung 3 in archive. So, kung yun ang tingin nilang definition ng immediately, bakit ibang definition ng immediately, na walang immediately sa konstitusyong nakalagay, ang gusto nilang ipataw sa akin? In other words, they don't have the moral nor the legal basis to ask for it. At bilang panghuli, kung papitik-pitik sila, naghintay ng 2.5 buwan, matapos i-file yung unang impeachment complaint, bago nila isinampa sa amin, nulayata sila sa lugar ngayon, madaliin kami. Pagkatapos sila magpitik-pitik sa Petiks? Kamara nung mga impeachment complaint ay final ng Disyembre pa. Petiks. Good morning. Petiks yan. Pero obviously, marami talaga ang may gusto na matuloy na yung impeachment. Kaya talagang ginigiit nilang nila ito si SP, si Chis Escudero, si Senator. Talagang gusto na nila matalsik, mapatanggal ang BP. Buti na lang, may mga kahit papano, may mga kakampi ang ating VP Inday Sara. Actually, marami naman talaga. Diba, lalo-lalo na yung mga lineup nila Atty. Vic, nila Atty. Rodante Marcoleta na gumagawa ng paraan. Kasi pilit na dinadivert eh. Diba? Pilit na dinadivert yung issue doon sa... Actually, yung impeachment, pang diversion din yan doon sa BICAM eh. Diba? Yung BICAM, si Atty. Vic na lang yung nag-iingay. Saka si Congressman Ungap. Buti nga, pilit na pinapalabas yung enrolled bill, di ba? Galing sa Supreme Court, inutos na. Yun yung bunga ng hirap nung dalawa. Nila Atty. Vic at saka nila Congressman Ungap, saka sila Congressman Alvarez. So yan yung bunga. Diyan na magkakaalaman kasi. Kasi talagang merong harapang panggagago. Di ba? Harapang panggagago, harapang panloloko. Ngayon, pinupush naman nila yung impeachment kasi talagang babawasan nila yung power. Babawasan nila yung power ng mga Duterte. Lalo-lalo na si BP. Pilit yan gusto tanggalan ng power dahil gusto nila mawala na ang mga Duterte so sila ang papalit. Obvious naman yan, di ba? Hindi na kailangan ng pinag-aralan. Actually, hindi nga natin kailangan maging expert pagdating sa politics. Eh. Kasi kung observer ka,
gaya natin, makikita mo na eh. Makikita mo na talagang ang punterya nila, magpaikot-ikot man kayo dyan, kung saan man kayong mapuntang issue, ang dulo pa rin yan, Duterte pa rin ang gusto nilang matanggal. Tuloy natin to. Senator Cheese, Idol, Congressman Wowo, happy birthday, and Congresswoman Det. Senator, nagkakaisa kayo ng pananaw ni Justice Carpio Morales on her statement that impeachment cannot be constituted during the recess of the Senate. And on that press release by Justice Carpio Morales, may I ask, Senator, what is your opinion on the calling of your kapanyero ni Congressman Wowo, si Senator Coco Pimentel, na abogado rin, barred up not pa, na mag-call ka na daw ng special session? Thank you. Hindi niya sinabing... Nahila ba? Meron na. Hindi niya sinabing mag-call ako ng special session. Ang sinabi niya, magtawag daw ako ng caucus. Ang sagot ko, kahit na breakfast caucus, lunch caucus, dinner caucus, o merienda caucus yan, wala kaming pwedeng mapagkasunduan kaugnay sa pag-convene kung walang special session o hindi namin hintayin ng June 2. Pangalawa, sang-ayon sa konstitusyon, pwede lamang magpatawag ang Senate President ng special session kapag hiniling ko sa Majority Leader at pumayag siya, sa Minority Leader kay Coco Pimentel at pumayag siya, at kay Speaker Martin at pumayag siya, pero para sa isang dahilan lang, urgent legislation. Ang impeachment ay hindi urgent legislation. Malinaw, Gusto nyo magbulungan tayo? Hoy, kunwari may urgent legislation, papa-request ako. Pero pag-usapan natin talaga impeachment eh. Yung palang mali na eh. Hindi ba? Pero sa ilalim ng konstitusyon, automatic magko-convene ang Kongreso kapag namatay na impeach o nagkasakit o na-incapacitate ang presidente o sinabi ng mayoriya ng gabinete niya na hindi na siya kaya mag-perform bilang presidente. Magko-convene ang Kongreso yan para pumili, para i-assume sa pwesto yung Vice President at pumili ng Vice President. Pag na-impeach, natanggal na incapacitate ng Vice President, automatic magko-convene din ang Kongreso para pumili ng Vice President ang Pangulo at i-confirm namin. Linaw. Kapag nag-declare ng martial law o gera ang Pangulo, automatic magko-convene din ang Kongreso. Pang-apat, para i-canvas at iproklama ang nanalong presidente at vice-presidente sa eleksyon. Yun lamang ang apat na pagkakataong automatic kami magko-convene, hindi binanggit ang impeachment, at iisa lamang ang pagkakataong pwede ako humiling ng special session. Wala rin kinalaman ang impeachment doon. At alam ni Senator Pimentel yan, kaya caucus ang hiningi niya. Di ba? Malinaw, yan ang malaking sampal doon sa mga gustong matuloy yung impeachment ni VP Sara. Hindi nga kailangan madaliin eh. Dahil sino ba sila para magkaroon ng special session? Bakit ganun na lang ba talaga ang urge nila na talagang matuloy ang impeachment? Wala nga eh. According na rin kay SP, di ba? Na hindi talaga pwede, hindi matutuloy. Maghintay kayo ng June 2, tapos, di ba? Yan ang yung mga ganyang bagay kasi, yan talaga dapat pinapakinggan natin, di ba? Yung mga ganyan, ito galing kay Senate President Chis Escudero. Kasi sila gigil eh, di ba? Sa sobrang gigil nila, hindi sila nakakapag-isip ng tama. Kasi talagang gusto nila matanggal na yung Duterte, di ba? Panoorin natin Atty. Vic, ang ganda ng damit, Proud Team Suka. Panoorin natin si Atty. Vic dito. Yung mga pinagkakatiwalaan at mapagkakatiwalaang kasama dito sa ating social movement, ang hakbang ng Maisog Cebu. Maraming salamat. Napakaganda ng inyong inorganisang indignation rally. Pero ang pinakamaganda ho roon, wala pong ayuda doon. Yes. Walang AIX, walang AKAP, wala pong pinapirma para tumanggap ng pera. Yun po Volunteer. ay talagang organic crowd na naglabasan. Sa Cebu, nakita nyo kung gaano kadami. Upang pakinggan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At pagkatapos po nun, it's been a very busy day for me. The following day, maraming salamat kay Kabsec Manong Jun Ibasco. At kami po ay agad tumungo, nagkita kami ng madaling araw, sumakay po kami ng ferry, tumawid po kami sa Bohol. Nais kong pasalamatan Grabe, busy yung si Atty. Royal Vic. Empire Kingdom of Maharlika
ng ako'y mainit na tinanggap diyan sa Buena Vista, Bohol, ang Royal Empire Kingdom of Maharlika. Pagkatapos nun ay tumungo po kami sa Clarin, dyan pa rin po sa Bohol, at kami ay mainit na sinalubong din. Mayor Eugene Ibarra, maraming salamat sa iyo, kasama rin si Vice Mayor Friends Camacho at ang kanilang buong mga barangay captain. Marami pong salamat sa inyong pagtanggap sa akin. Tumungo din po kami sa Tubigon, Bohol, kasama si former Mayor Marlon Amila. Thank you, Mayor Marlon, at good luck at galingan natin ang ating pangangampanya. Ganon din ay nagpunta rin kami sa Calape, Bohol, tapos sa Loon, Bohol. Sa Loon, Bohol, kay Barangay Captain Winston Pagawa. Thank you sa iyo, Barangay Kapitan Winston, sa iyong naorganisa doon. Yung nagulat po ako, it's a good surprise though, yung mga mamamayan po ng Leon, Bohol sa sinasakaupan ni Barangay Captain Winston Pagawa, napakarami po doon ay mga supporters at followers po natin dito sa ating mga pahina. Alam kong nanonood kayo. Maraming salamat po sa inyong pagsalubong sa akin nung linggo nung ako'y bumisita sa inyo. Ganon din doon sa, of course, yung hometown ni Capsec ni Manong Johnny Vasco, ang Maribohok, Bohol. Maraming salamat. Kami po huminto din doon at tinanggap din ng mga tao. Maraming salamat. At syempre sa Tagbilaran, Bohol, kung saan kami, ay doon na po kami nagtapos ng aming Bohol sortie. Sa pamumuno naman ni Mayor Atoy, si Atoy Toralba, maraming salamat sa iyo, Mayor Atoy, sa iyong mainit na pagtanggap. At syempre, hindi rin tayo pinabayaan ng maisog na nandoon din sa Tagbilaran, Bohol. Ito po yung aking pinuntahan nitong Sabado-Linggo. Kahapon naman po ay nakipagpulong tayo sa ating mga kapwa petitioners at abogado dito sa naka-file po sa Korte Suprema yung kaso nating for prohibition, for certiorari and prohibition, at pinadedeklara nga po natin na gawing unconstitutional ang illegal, immoral at criminal 2025 budget. Sapagkat yung paghahanda po talaga sunod-sunod, ako'y humarap din sa mga abogado nating kasama kahapon at petitioners. Mabahaba po yung aming napag-usapan at naghahanda nga po sa gagawing preliminary conference ngayong Friday, February 28, dyan po sa Korte Suprema. Marami yung nagtatanong ng update. Ang update po, gaganapin na yung preliminary conference sa ating sinampa laban nga po sa korupsyon at maanumalyang 2025 budget ngayong pong Friday. At nakapag-file na rin po ng compliance, ng comment ang gobyerno through the Office of the Solicitor General. Natanggap po yung digital copy kahapon ng ating mga abogado habang kami po ay nagpupulong. At base doon sa nakita namin, nagsumiti na rin daw po sila ng kopya ng original copy of the General Appropriations Bill, yung ating pong pinusubpinahan, sapagkat yan po'y ginarantyahan ng Korte Suprema. Yes. Tayo po'y nag-file ng motion to issue or to subpina yung kopya po ng General Appropriations Bill. Naghingi rin po tayo ng motion na subpinahan o ipaproduce yung kopya ng General Appropriations Bill. Pareho po itong inaprubahan at pinayagan ng Korte. At kahapon po ay apparently nag-submit na po ng kopya ng, hindi ko alam kung anong kopya sinabit nila, yun lang. Yung kopya ng General Appropriations Bill at nung Enrolled Bill. Sapagkat matatandaan po ninyo, 2 weeks ago or last week, sa atin pong diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo, nasabi ko na ho na hindi ho ba nung December tayo tinuturo at early part of January, tayo ay tinuturo nung isang kongresista na meron daw kopya ng Enrolled Bill sa archive section ng House of Representatives. Eh di tayo masunurin, we are following yung lead. Ika nga kung saan tayo pwedeng magpunta. So tumungo nga po tayo doon sa tinatawag na House of Representatives Legislative Archive and Museum Management Service. House of Representatives Legislative Archive and Museum Service Office.
Nakita po natin doon na yung enrolled bill na sinasabing may kopya yung archive section, blanco po yung pirma. Nako. Nung Senate President, blanco po yung pirma. Nung House Speaker, blanco po yung pirma nung Secretary ng Senado. At blanco rin po yung pirma nung Secretary General ng House. So ito gusto nating makita ngayon. Ano kaya yung sinumite Yan. ng mababang kapulungan o ng OSG Sa sa Supreme Korte Court. Suprema. Oo. Malalaman po natin ito sa darating na Biyernes pagkatapos po Yan. ng preliminary conference at makakaasa po kayo, magbibigay po ako ng ulat at update sa inyo kung ano po ang napagkasunduan at napag-usapan sa darating na Friday, sa Biyernes, ang preliminary conference ng kaso natin. Tungo naman po tayo sa isa pang mainit na usapin. Ito nga po yung ating titulo ngayon. Solusyon sa kagutuman at kriminalidad. Yung paglaban po sa gutom at sa mga nagugutom at sa krimen. Ito po ang ating titulo ngayon, hindi po impeachment. Importante na nalalaman ninyo na hindi impeachment ang solusyon sa kagutuman. Hindi po impeachment ang solusyon sa kriminalidad. Hindi po yan impeachment ang solusyon. From PH Update, Attorney Vic, ang ganda ng t-shirt mo. Baka naman, pangako ko sa iyo, PH Update, pagkatapos ng aking live, itong suot ko mismo, kahit ito'y kaisa-isa, Ganda. amoy bago pa, sa'yo ito. Bibigay ko sa ito. Kay PH po ito, may nauna eh. Una-unahan lang naman po sayang. ito. Kaya Balitang Hopya Money Popcorn. Proud binigay Team ko sa Suka, sipag ang niyo ni ganda nun, Manong no? June. Parang di napapagod. Ako po'y saludo at grabe yung aking respeto, paghangat, pagmamahal sa aking pinakiusapang mag-campaign manager sa ating kampanya, si Cabinet Secretary Manong June Vasco. Iba po yung kanyang ipinapakitang enerhiya. Talagang hindi napapagod. Inikot po namin yung preparasyon ng hakbang ng maisog sa Cebu. Kasali po si Manong June dyan. Tumuloy po kami sa Bohol. Maghapon po yun. Nagkita kami sa lobby ng aming hotel na tinutuluyan, 5 a.m. Kwentuhan ng konti. Tumuloy na po kami sa ferry station. Tuloy-tuloy na po yun. Hinatid pa ho ako. Hinatid pa ako sa aking hotel sa Bohol bago siya umuwi. Ganun po yung dedikasyon ni Manong June. Maraming salamat sa iyo, Manong June. Kaya Onofre Narzoles, Go Fight, Tsuka Team and Hakbang ng Maisog, maraming salamat. Kay Arnie Lipski, bigyan pansin ang agriculture natin, maging more development, parang walang gutom. Yun nga ang problema, kaya ang title natin, solusyon sa kagutuman at kriminalidad, hindi impeachment. Hindi natin mabubusog at hindi natin matutugunan yung ating problema sa food insecurity sa pamamagitan ng impeachment. Buti nga, no? Buti meron tayong mga ganitong senatorial aspirant kung saan ang gustong mauna yung kapakanan ng mamamayan. Yung impeachment, wala naman kinalaman sa bawat Pilipino yan eh. I mean, literally kasi kumbaga, okay naman ang Duterte. Naniniwala ako na okay naman ang Duterte. Actually, gumanda nga ang Pinas nung si President Roa Duterte yung nakaupo eh. Tingnan mo ngayon. Ewan ko kung nakapanood na kayo ng mga balita. Sobrang dami na yung krimen. Sobrang dami na. Pag sa mainstream ka nanood, sobrang dami na yung mga krimen kung saan-saan. Yung mga droga, kung saan-saan. Totoo naman na meron naman talaga niyan kahit sinong presidente. Pero nung panahon ni Tatay Digong, sobrang sobrang nalimitahan nila yan. Kumbaga, maraming nahuli. Kumilos nga lahat eh. Kumbaga, kumilos lahat kasi pinupokpok sila ni Presidente Roa Duterte noong mga tayo namin. Lahat, pinupokpok. Talagang kumilos kayo. Kasi ngayon, pwede mong wag pakilusin eh. Kumbaga, pagka hindi na sita, bahala na sila dyan. Petex sila. Kumpara mo ngayon, yung dami ng krimen. I'm sure nakakapanood kayo ng balita. Ako rin nakakakita ng mga balita dahil nakapalo ako dyan sa mga yan. Kasi nga, ito ang content natin eh, di ba? So, kailangan expose ako sa mga balita. So, ang daming mga wave of information na pumapasok sa akin. Mas nakikita ko lalo yung
yung comparison between ex-President Roa Duterte sa yung panahon ni Bongbong Marcos ngayon, ang daming kriminalidad ngayon, ang daming tumataas na presyo. Sobrang apektado yung bawat mahihirap, yung mamamayan. Okay lang kung mayaman eh. Kung mayaman ka, hindi mo iindahin yan eh. Kasi may pera ka naman. Kaso paano naman yung mga kapatid natin na isang kahit isang tuka o yung mga mahihirap o kahit na hindi yun eh, yung mga naaapektuhan na lang. Wag na natin tingnan doon sa mga mahihirap. Yung mga naaapektuhan sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pagtaas ng presyo ng gasolina, ng kuryente, etc. So sila, yung mga umiindan, tinatamaan ng suntok. Pero pagka mayaman ka, medyo siguro tamaan ka man, konti, daplis lang, di ba? Pero tayo, parang kami yung mga nasa harapan, di ba? Na hindi naman ganun kayaman, kami yung naaapektuhan directly ng mga pagtaas ng mga bilihin. Ito, wala itong kinalaman eh. I mean, yung impeachment, hindi talaga siya makakatulong doon sa kung paano magbe-benefit yung mga mahihirap o yung taong bayan, tayo mismo. Di ba? Kaya tama rin yung sinasabi ni Atty. Vic na ang asikasuhin, wag yung impeachment, yung kriminalidad, at saka kung paano natin mapapababa. Kaya nga yung mga plataforma ng mga PDP laban, sobrang pag pinagsama-sama mo yon, kaya nga dapat manalo lahat yan. Pag pinagsama-sama mo yon, dun lang aasenso yung Pilipinas. Di ba? Pag-usapan po natin yung impeachment muna. Singilin po ninyo yung mga mambabatas ninyo na pumirma dyan sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Singilin po nyo sila. Bakit sila pumirma? Sila po ay representante. Sila po ay representatives. Hindi po representatives, representatives, kinatawan po ng mga mamamayan ng kada distrito. Napakahalaga itong impeachment complaint. Napakahalaga at sagrado ang impeachment process. Kayo po ba, yung mga mamamayang Pilipino kada distrito, kada legislative district, kayo po ba ay kinonsulta ng mga mambabatas na pumirma sa isang maanumalyaring impeachment complaint? Kayo po ba ay nagkaroon ng public hearing? Dininig ba ang inyong opinion o kuro-kuro kung dapat ba niyang pirmahan yung impeachment complaint o hindi? Sapagkat sila po ay representative lamang natin. Hindi po natin sila boss. Kagaya ko po, aplikante ninyo pagka-senador, sila po ay nag-apply din bilang mga kongresista natin. Trabahante po natin sila. Yes. At ako po, pag pinagkatiwalaan nyo ng inyong sagradong mandato at pahiramin ng boto, hindi po ako ang boss ninyo. Ako po'y magiging trabahante lang din ninyo, representante sa Senado. Yan ang dapat nating singilin sa ating mga mambabatas. Kinonsulta ba kayo? Tinanong man lang ba kayo? Nagkaroon ba ng public consultation kung nararapat siyang pimirma dito sa maanumalyang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Hindi po nila pwedeng sabihin wala kayong pakialam. Eto na naman maghahalalan. Lalapit na naman sila sa inyo. Kakatok na naman sila yan sa inyo. Sila po ay aplikante. Matatapos po ang kanilang kontrata bilang trabahante natin, trabahante ninyo sa inyong mga distrito before noon of June 30, 2025. Humihingi po sila ng contract renewal. Ganito po ang dapat natin trato ngayong halalan. Humihingi sila ng contract renewal na ma-extend for another 3 years yung kanilang trabaho o employment bilang trabahante natin sa Kongreso. Kung hindi kayo kinonsulta dito sa impeachment complaint na ito, sisantehin na po ninyo yung inyong mga kongresista na pumirma sa impeachment Sisantehin complaint. na. Magbago na po tayo ng empleyado. Silipin po natin yung ibang aplikante kada distrito. Tanggalin na po natin itong mga masyadong adelantadong kongresista na hindi man kinukonsulta yung kanilang mga amo o employer. Kayo po iyon bago pumirma dito sa isang sagradong impeachment complaint process. Sapagkat alam ho ninyo, hindi biro-biro ito impeachment na ito. Hindi po tayo pagbubuuin nitong impeachment na ito, lalo tayong pagwawatak-watakin. Dapat po nga itong mga dapat iniimbestigahan ng NBI at saka nung pambansang pulisya,
Di ba, lipana yung kwento na karamihan sa kanila, kung hindi man lahat, ay napilitang pumirma at i-endorso yung impeachment complaint dahil may pangakong 25 million di umano at 25 million na AIX at 25 million na AKAP. Wala namang nagsasalita, walang nagde-deny at may nagsasabi pa, umiikot ang balita, 100 million daw worth of infrastructure projects. That is, any which way you look at it, that is bribery. That is direct bribery, that is indirect bribery, and could even be qualified bribery. All punishable under our revised penal code. Ay dapat yan ang iniimbestigahan, hindi yung kung ano-ano. At kaya po natin sinasabi na hindi tayo sang-ayon dyan sa maanumalyang impeachment complaint because kami po sa hakbang ng maisog at ang buong Team Suka ay naninindigan sa rule of law. I personally always champion for the government, for the public officials, for the public officers, and for us ordinary Filipinos to always uphold, defend, and respect the Constitution. Ito pong maanumalya na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, hindi po ito produkto ng rule of law. Ito po'y pagsasalaula sa ating saligang batas. Sapagkat, ulitin ko ha, ang ating Article 11, Section 4, ang sinasabi dapat verified impeachment complaint. Pag sinabi pong verified impeachment complaint, dapat po ito'y base sa kanilang personal knowledge or authentic records. Malinaw po yan sa saligang batas. Gumamit pa po tayo ng isang basihan o pundasyon. Sabi po sa Rule 7, Section 4 of the Rules of Court. Alam po ito ng mga abogado at ng mga law students. Nakasaad po dyan, ano ba ibig sabihin ng verified complaint? Yan. Ibig mong sabihin, dapat ito ay base nabasa sa kanilang personal knowledge, nabasa nila, at naintindihan, mayroong mga supporting authentic documents. Hindi yun po basta na lamang pumirma dahil yes, ng pangako na AKAP, na AIX, na pondo para sa infrastruktura sa kanilang distrito o kung anumang proyekto. Sapagkat pag yan ang naging basihan, wala na. Hindi po personal knowledge yun. Yes. Personal advantage po maaari, pero hindi personal knowledge. Personal at yan interest. po ay isang form of bribery. It could be direct bribery, it could be indirect bribery, and could even be qualified bribery. Batiin ko lamang po si Aileen Samson Zeniza. Attorney Vic Rodriguez, wala kami ibang maitutulong sa iyo kundi boto namin. Aba, malaki po iyon. Malaki, yung hindi po boto lang. yes, Boto niyo po yan. Sagrado po sa akin yan. At ang aming pangangampanya sa inyo, sa inyong pangalan bilang isang OFW, ikampanya kita sa mga kamag-anak ko. yes, Salamat po. Kaibigan, kaopisina, kapamilya, kapuso, kapatid, at ka-Team Suka po. Sama niyo na po, pati mga kaklase po ninyo at naging kababata. Marami pong salamat. I-promote lang natin to si Attorney Vic. In fairness kay Attorney Vic, wala siyang marketing, wala siyang mga promotional ads. Yung mga gaya ng mga nakikita natin ng mga bonggang mga senatorial aspirant o mga re-electionist, kung gaano kaganda. Yung iba lumalabas pa sa vlog, yung iba pinopromote pa ng mga vlogger, na may commercial sa TV, may mga billboard. Si Attorney Vic, syempre, simple lang, di ba? Kumbaga, word of mouth lang. Ito pinopromote natin. Kita nyo naman, PDP Laban Straight yung pinopromote natin. Hinihingi ko to sa inyo mga kayon, personal. Kung ano yung suporta nyo kay BP Inday Sara dito sa taas, sana ito rin PDP Laban Straight. Suportahan nyo rin. Suportahan nyo na rin ako. Marami tayo rito eh. Solid tayo. Yung iba nasa abroad, yung iba nasa Pilipinas. Yung lahat ng mga naniniwala kay BP Inday Sara, kay Duterte, kay Tatay Digong, sa PDP Laban, kaila Attorney Vic, kaila Congressman Marcoleta, kaila Attorney Jamie Bondo, kaila Lambino, kay Isko Moreno sa lokal, pati na rin kay Along Malapitan. Ito yung mga sinusuportahan ko. Dito pala sila sa taas. Alam ko, magkakaiba tayo ng manok. Pero karamihan dito sa akin, sa channel ko, I know, mga supporters to ng Duterte. Supporters to ng mga PDP Laban. Suportahan natin si Atty. Vic. Pakalatin natin to. Pwede nyo naman i-share tong video natin o i-like
Masaya na ako doon. I-like nyo lahat ng mga video ko sa baba. Pero panoorin nyo rin kahit papano. Kaya nga ine-encourage ko na kayo, kung wala naman kayong gagawin sa bahay nyo, naglilinis kayo, nagluluto kayo, paki-open na lang, hayaan nyo lang mag-play all yung video natin. Supportan nyo yun sa akin, kami mga political vlogger, dahil wala naman nagbabayad sa amin eh. Maliit lang yung kinikita namin dito. Dahil kita nyo naman sa views ko. Diba? Hindi naman 100,000 views. Bihira nga ako maka-100 eh. Diba? Supportan nyo yun, hinihingi ko yan sa inyo mga kayo na. Sana tulungan nyo rin ako gaya ng pagsuporta nyo kay BP Inday Sara. Ituloy natin mamaya ito mga kayon. Maraming salamat Joe Malone TV at mamaya meron pa tayong discussion at meron pa tayong mga issue na dapat pag-usapan. Joe Malone TV po, maraming salamat. Issue ng bayan, ating pag-usapan.